Sana yung efforts nila ilagay na lang nilang sa pagpasa ng mga priority legislation. Marami tayong priority legislation na nakabinbin pa rin sa Senado, yung Government Procurement Act, yung Water Resources Act, yung Department of Water. Ang daming batas na pinasana ng mababang kapulungan, mas malaking kapulungan na nasa Senado ngayon na I think warrants more of their time and attention. Hindi na sana mapatulan. Pero anyway, ganito lang yun. Siguro ang mas malaking tanong dyan nangyari to nung allegedly, no? Allegedly si Morales did this in 2012, di ba? That's 10 years, more than 10 years ago. Tama? Yan na. Patamsak naman po dyan mga ka-alright. Tamsak po tayo dyan. Napakalaga po yung tamsak ninyo. At syempre, pa-share na rin po ng live natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. 12 years ago. So bakit lumalabas to ngayon? Anong rason? Sino ang nagpapalaki? May investigasyon sa Senado. Ang investigasyon ay tungkol sa isang dokumentong nag-leak. Bakit ang pinag-uusapan ang mga taong nasa dokumento? Yun lang. Diba? Tama dito. Ha? Si Sir Asidre. Diba? Oh. Yun ang tanong eh. Yun ang question eh. Diba? Oh. Ang issue dito, yung nagpapakalat o yung bakit kumalat yan, yung Fidelix na yan, yun ang usapin dyan eh. Pero bakit yung laman na ng Fidelix na yan, ang pinag-uusapan, yun na yung ano eh, yung mga hinahanap dyan. Hindi ba dapat muna alamin muna, ha? Hindi ba dapat alamin muna kung legit yung confidential operation na yan? Yung Fidelix na yan, dapat tignan muna kung gaano ka lehitimo etong Fidelix na to. Mapatunayan muna diyan sa Senado na legit nga, 'di ba? Mukha yata ang nagpapatunay lang na sinasabi ni Senator Bato yung puncher. Sipin mo, Xerox copy. Tapos may puncher. Tapos legit na siya. So, ibig sabihin mga ka-alright, wala palang kwenta yung informante na magpapatunay dyan. Kasi, doon pa lang sa butas ng papel na yon, katibayan na legit daw yon. So, para ba lumalabas dito, hindi na kailangan yung informante dyan. Bakit? Yung pangalan, patunay na legit na yan eh. So, dahil legit na yan, sinabi ni Senator Bato, doon na tayo sa laman ng dokumento. Yun ang nakakatawa. Diba? Dahil sa butas ng dokumento na yan, the next step, doon na tayo sa laman ng dokumento. Kasi legit na, kasi may butas. Diba? Yun ang nakakalungkot. Hindi ba dapat sa dokumentong yan, uunahin muna gaano ka-legit ang dokumento na yan. Dahil pag napatunayan na legit ang dokumento, meron testigo, lalabas ang informante, magsasalita na informante, napapatunayan niya na totoo yung ginawang pagtipa ni Jonathan Morales, then doon na tayo mag-proceed doon sa nilalaman ng dokumento. Tama po ba? Diba? Sabi ni Jocelyn, andun na tayo sa kailangan nilang malaman kung anong buhay ni Morales, pero wag naman yung sobra na buong hearing story. Alang nang nangyayari. Legit na alias yan lang. Diba? Ma'am Jane Wanson. VM Beromi, shout out sa iyo. Lady in Red, good afternoon. Yan, shout out sa inyong lahat yan. Okay? Ayun lang po, di ba? Uulitin ko po, mismong mga kongresista na
Ha? Ang dami nang nakakapansin. Hindi lang ang mga kasama ni Senator Bato sa Senado ang nakakapansin sa mga maling nangyayari sa pagdinig na yan. Ulitin po natin. Ha? Bago nila pag-usapan ang nilalaman ng dokumento, teka, patunayan muna natin sa Senado, sa taong bayan, na itong dokumento na to ay legit. Hindi yung sa puncher ang nagpapatunay. Xerox copy na nga lang, hindi pa original, tapos may marka lang ng puncher dahil Xerox nga, anak ng butike, legit na siya. Para mo na rin sinabi na walang kwenta yung informante, yung magiging testigo pa dyan, kasi napatunayan na kaagad ni Senator Bato na legit. Di ba? Kaya nga importante po dyan, kaya marami nang umaalma na kongresista at mga senador kasi kailangan mo lang patunayan mo dyan gaano kalihitimo lahat ng dokumento na yan. Kung wala maipakitang original, okay, given na yon. Doon tayo sa magpapatunay sa dokumento na yan. Sino? Si Jonathan Morales. Sabi niya siya ang gumawa. Okay. Sino ang nakakaalam bukod sa'yo? Kasi hindi ka naman pwedeng paniwalaan basta-basta. Bakit ka mo? Kasi pwede ka magsinungaling dyan eh. Pag nagsinungaling ka dyan, pwede ka magsinungaling dyan eh. Totoo man o hindi ang sinasabi mo, kailangan may kaakibat pa rin dito na patunay na magtitistigo na totoo yung ginawa mo na yan. Eh lahat na ata pinatawag eh. Pinatawag na yung mga kasama mo dati. Pinatawag na yung mga kasama niya natin, pinasinungalingan siya. Pinatawag na yung direktor niya, pinasinungalingan siya. Oh. Pinaimbestigahan sa PDEA ni Sir Lasso. Walang ganong PDEA leaks na ganon. Walang ganon. Okay, walang ganon dokumento. Oh, anong kasunod nun? Eh dito na tayo sa informante. 'Di ba? Para maging matibay ang iyong ginawa na confidential operation na yan. Kaso wala eh. Alam niyo ang sagot? Mark Enzo, shout out sa iyo, McLaren. Inday Ere, hello po. Salamat po sa pagbisita. Peler Dungail, hello po. Diba? So, saan tayo susunod? Ano yung pinaka-final? Ano po yung pinaka-final? Ay, ang final dito, doon tayo sa informante. Kasi yun na yung pinaka-magdadala dyan eh. Informante. Kasi lahat wala eh. Negative lahat eh. So ano ang pag-asa dito ni Jonathan Morales? Informante. Diba? Tama po ba? Informante. Kaso nung tinanong niya, asan yung informante mo? Hindi niya raw matandaan. Ano pangalan? Hindi niya matandaan. Di na nakakapagtaka. Diba? He or she, nung sinabing gano'n, hindi niya masabi. Bakit daw? Kasi pag sinabi niya raw na babae o lalaki, malalaman na raw ng taong bayan. Paano nangyari yun? Isang sagot, isang eksplanasyon na nakakasakit ng ulo, na nakakabobo. Salamat Don Kings. Suporta po natin si Don Kings, yung kaibigan natin. Thank you so much. Diba? Diba nakakabobo yung ganon? So, para saan pa? Kung walang ganon, ano pa ang ginagawa ni Senator Bato? I-dismiss mo na yan. Adjourn na yan. Hindi eh. Nagbanggit pa ng mga pangalan na naman. At ito pinapatawag pa, may pinapatawag na Jay Kumar, may pinapatawag na St. Luke's na doktor, Diyos mio. Tama ang sinasabi dito ni Congressman Asidre, na sinasabi niya dito, napunta na tayo doon sa nilalaman ng dokumento. Kumbaga tinapos niya na yung pagiging legit ng dokumento eh. Kumbaga na-desisyonan na eh. Diba? Parang lumalabas tuloy. Totoo talaga yung dokumento. So doon na tayo sa laman ng dokumento. Mali, diba? Napaka-unfair. Napaka-unfair yung ginawa dito. So bakit lumalabas to ngayon? Anong rason? Sino ang nagpapalaki? May investigasyon sa Senado. Ang investigasyon ay tungkol sa isang dokumentong nag-leak. Bakit ang pinag-uusapan ang mga taong nasa dokumento? Bakit hindi natin pag-usapan bakit may isang na-dismiss na PDEA official na whose
who's telling everybody that this document exists when in fact the agency itself na nagsabi ay hindi nga. Pero pinagpipilitan, binibigyan ng oras at panahon Oh, pati bongdasa pa. Diyos mio. sa Senado kung saan mas maraming batas na nakabinbin, ay mas malaking oras ang binibigay nila sa paghihiring sa usaping ito at paulit-ulit ng mga kakampi, paulit-ulit nilang sinasabi inuulit-ulit yung issue na to. 'Di ba? Kung hindi to kasama ng isang mas malawakang plano na pahinain kung hindi pabagsakin ang kalusukuyang administrasyon, ewan ko na lang kung anong tawag natin dito, di ba? Oh, tama. Diba? Oh, kaya nga tama, ang sinasabi ay ito ay isang destabilisasyon. Diba? Na ang ginagawa nila ay talagang target na pabagsakin ang administrasyon na to na si PBBM. Diba? Oh, malinaw na malinaw. Kaya napapansin ng mga kongresista yan eh. Sabi ko may mali. Diba? If this is not part of a destabilization plot, I really don't know what to call it. 12 years ago it happened, it's only coming out now. And clearly the ones who are pushing for it. Okay. Tama siya dito. Bakit? 12 years ago, bakit ngayon na lumalabas? Dapat lumabas na yan. Panahon pa ni Noy Noy na kung saan, alam naman po natin, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, ha? Yung sinasabing Ochoa, ha? At yung sinasabing yung isa pang direktor, ha? Ng PDEA nung mga panahon na yan, appointee ni Noy Noy. Alam naman natin na mainit si Noy Noy kay Senator Bongbong nung mga panahon na yan, nung senator pa siya. Di ba? Di sana isang dagdag pogi points ito doon sa PDEA. Dagdag pogi points ito doon sa mga direktor ng mga panahon na yon. Bakit po hindi nakarating kay Noy Noy? Nakapagtataka, di ba? Doon kayo magtaka. Oh, ano pa? Dumaan ang 2016. Hindi lumabas. Dumaan ang 2022, kampanya na kung saan kaliwat kanan ang banat kay PBBM. Dapat ginamit na nila yan para mapabagsak nila si PBBM ng mga panahon na yan para hindi siya manalo sa eleksyon na yan, di ba? Oh. Bakit hindi ginamit? Yun, doon kayo magtaka. Are the ones who are calling for the president to resign or the president to be removed from office. Kuya Don Roberto, mahina ba yung boses ko dyan? Kuya Don Roberto. Ayan. Mahina po ba yung boses dyan? Nga. Ayan. Ay, malakas naman na. Ayan. Okay, tuloy na natin. So, kayo na mag-connect the dots. Ang galing na analyzation dito ni Kong Asidre, no? Thank you. Thank you, Red. Kat Porbes from Radio Pilipinas. Good morning po, Kongs. Going back po dun sa PDEA leaks po. Ito, napakaganda ng paliwanag dito nitong isang congressman na to. Tignan niyo po, pakinggan po natin yung kanyang paliwanag dito sa PDEA leaks na to. Apparently po, kahit po marami ng kritisismo at kung may question dito sa investigation po na ginagawa ng Senado, may third hearing pa po sila. By next week po, may third hearing pa po sila. Kita mo, natawa sila. Tignan mo yung mga kongresista. Natawa sila eh. Diba? Kasi totoo lang, katawa-tawa yung naging ginawa ni Senator Bato. Mismong kongresista na yan, natawa sila. Talaga ba? May third hearing pa talaga? Diba? Oh, sa tutusin, kung sa kung ang mga kongresista ang humawak yan, malamang isang araw lang yung tapos na eh. Diba? Oh, nakakatawa talaga. So, tingin niyo po ba ito kaya po nila tinutuloy is, yun nga po, part po ng destabilization plot. At baka ito or ginagamit din po ba nila to pambangga naman po doon sa plano po na pagpasok po ng ICC para imbestigahan naman sila? Napakagandang tanong. Una, ako nakapagtaka na abot pa ito sa third hearing.
This is a clear waste of time and waste of government's money. Totoo. Diba? Mismo kongresista na nagsabi niyan. Waste of time, waste of money. Budget ng Senado, ng gobyerno natin. Nagsasayang lang sa walang kakwenta-kwenta na dapat ay tapos na nung first hearing pa lang. Kalain mo, aabot pa tayo ng third hearing? Ako, nakapagtaka na abot pa ito sa third hearing. This is a clear waste of time and waste of government's money, waste of taxpayers' money. Unang-una, yung impormasyon na ito, yung dokumento, again, nanggaling lang sa isang vlogger na pinost niya. Tapos, ang sinasabi ngayon ni Morales na although nakapirma siya, siya mismo umamin na yung informant, hindi na niya kilala. Hindi niya na maalala kung sino yun. All this alleged information. But siya daw yung pumirma dun sa dokumentong ito. Nakakapagtaka lang kasi yung timing. Kagaya po na nasabi ni Kong Jude kanina. Yung timing ng lahat ng ito, kung kailan ang daming binabatong sinusubukang siraan ng ating presidente, ang administrasyon ngayon, tapos ngayon, supposedly may ganitong klaseng PDEA leaks. Tama, di ba? Ano to, nagkataon lang po ba? Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin nga, ito, nagkataon lang po ba yan, na nagkataon lang PDEA leaks? Hindi. Kasi, halatang halata Kumbaga, nakaporma na ang lahat natin. Simula kay Tatay Digong, simula kay Marloca, simula dito kay Morales. Nakaporma na lahat yan Di ba? Na mismong ahensya ng PDEA sinasabing walang ganitong dokumento. Tapos ang pinanghahawakan lang po ngayon ng Senado, dahil sinasabi na authentic daw ito dahil nga yung pag-xerox daw mukhang authentic dahil may punch hole. Saka yung mga sasakyan na nandun ay talagang sasakyan ng PDEA. Pero ang napakadaling a piece of, for example, if you have that similar kind of paper, yung isang palitan lang yun, yung personalities involved, napakadaling i-edit po yun ngayon. Napakaraming magaling na mga experts na kayang mag-edit ng mga papeles ngayon. Nakakatakot. Tama. Alam mo, napapanood kaya ito ni Senator Bato? Diba? Napapanood kayo ni Senator Bato? Ito? Kasi kung mapapanood niya ito, nakakaya siya. Alam niyo kung bakit? Senator Bato, sorry po, no? Pasensya na po, no? Nakakaya po kayo dahil alam niyo kung bakit? Mismo mga kongresista na napansin yung mali sa ginagawa diyan sa Senado. Di ba? Para bang, di ba? Isipin mo nagkaroon ng third hearing. Di ba? Palitan lang yun yung personalities involved. Napakadaling i-edit po yun ngayon. Napakaraming magaling na mga experts na kayang mag-edit ng mga papeles ngayon. Nakakatakot nga po yung ganyang bagay. Pero papaniwalaan natin isang Xerox dahil lang may mga punch hole na mukhang totoo. Aray ko po. Paano ngayon kokontrain ni Senator Bato itong sinabi nitong kongresista na to, which is tama. Di ba? Basehan na pala ngayon ang puncher, butas. Basehan na rin pala ang Xerox lang. Parang lumalabas dito, kahit wala na palang witness Bakit kanyo? Katibayan na kaagad yung yung puncher na yun. Di ba? Kahit pala ako kahit pala sinong tao na pumunta dyan, sabihin niya, meron pa akong dokumento dito, Xerox lang po ito, may puncher po ito. Inaakusahan ko po si First Lady na nagkidnap. Ito po. Sasabihin ni Senator Bato. Legit ito, legit. Bakit? Kasi may pirma nung nagrereklamo. May pirma nung may hawak ng papel. May pirma. Ano pa? Ayun po yung puncher. Legit na po to. Di ba? Yun ang nagiging problema. So, for me, this is a dead end. Wala na ho itong patutungan, pero pagpipilit natin ang bagay na ito, may motibo. Diba? There's clearly a motivation why someone will keep pushing, why Senate will... Nahuli mo, Congress. Kong D. Ayan, nahuli niya. Mismo, dalawa na ang nakakapansin.
Yung isang congressman, si Sir Asidre, ngayon si Kong D. Dalawa na po nakakapansin na talagang isang may motibo. Isipin niyo yan, dalawa na nakakapansin. Sa Senado nga napansin na, Jinggoy nga napansin na. Tapos eto pa. Ang dami na po nakakapansin. Hindi pa po ba nararamdaman? Alam ni Senator Bato yan? Diyos mio, Marimar. We'll keep pushing for this to really malign someone, malign our president, malign the actress that was also involved, Maricel Soriano. Sabi nga niya dun sa hearing, hindi niya daw alam bakit siya naimbitahan. 'Di ba? Kawawa naman yung tao. Tama. No, na idadamay siya sa mga ganitong klaseng pandinig sa Senado. Pero tama nga si Kong Jude, yung personalities na involved, yung mga tinututukan nila, nahaharas tuloy yung mga tao. Pero dapat, kung talagang the point of the inquiry in aid of legislation is to prevent leaks of confidential information, dapat dun po tayo sa institution ng tinututukan natin. Hindi po yung mga personalidad na involved. Tama! At sa Tama, di po ba? Ewan ko ba bakit hindi maintindihan ng mga DDSit yan? Bakit bilib na bilib pa rin sila kay Jonathan Morales? Sabi pa ng isang DDSit na vlogger, sabi niya pang ganun, please protect Jonathan Morales. Protect, naknambuti kayo talaga. Ganyan na ganyan din ginawa nyo kay Tebes, kay Bantag, kay Kibuloy. Lahat ng mga merong mga kaso, sigaw ng mga DDSit, protect. Ewan ko, ano nangyari na sa mga kababayan natin, sa mga kapwa natin Pilipino na, ano nangyari na sa inyo? Hindi nyo napapansin na nalalayo na kayo eh. Tignan nyo yung mga pinoproteksyonan ninyo, yung gusto nyong proteksyonan, malinaw naman na hindi lang isa, dalawa, o tatlo sa mga politiko na nagsasalita na may mali na sa nangyaring investigasyon dyan sa Senado. Okay? saka kung talagang nangyari po ito noong 2012, dapat pinursu na ito ng PIDEA. Oh. 'Di ba? So bakit walang naging pag-pursue nung kaso na ito or nung operation na ito? Wala nga may alam na nito eh. So talagang nakakapagtaka kung bakit sabi niyo magkakaroon pa ng third hearing ito. Ako, hindi ko alam kung bakit magkakaroon pa ng third hearing. Kita mo natatawa sila. Natatawa sila kasi katawa-tawa talaga. Kaya nga isang congressman kanina, yung pinakita ko sa inyo, nagsalita na siya. Kasi para bang nawawalan na ng integrity ang Senado eh. Kasi ang nangyayari, dahil sa mga investigasyon na ganyan, na wala nang kakwenta-kwenta, bakit ganun na lang kadali na bigyan pansin, di ba? Ngayon, mamaya, sa paliwanag po ni Senator Trillanes, doon kay maliliwanagan, mga kababayan ko, manood lang kayo, tumutok lang kayo, pa-share nyo ito, re-reaction na natin yun, doon kay maliliwanagan, paano ba sineset up ang pagdinig dyan sa Senado. Ganun lang ba kadali? Basta pag may nagpunta yan, magreklamo, magsalita, magbitaw ng mga pangalan, ganun lang ba kadali? Mamaya, ipapaliwanag ko natin sa inyo. Ang kaibahan ng paliwanag ni Senator Trillanes compare doon sa ginawa ni Senator Bato. Hearing, nakakapagtaka talaga ito. Ako naman, dagdag ko lang sa sinabi ni Kong Ino. Ako kinikilala ko naman ang tungkulin at karapatan ng Senado na mag-conduct ng mga hearings. At ako na may nagtitiwala na si Senator Bato bilang dating pinuno ng ating pulisiyang pambansa is a patriot and he knows what he's doing. He as a policeman, he knows the rules of evidence. And I hope that he... may sinasabi dito si si Mark Enzo. Si Jonathan Morales ay isang witness for hire. Ginawa na nila yan kay Ting Lacson para manira gamit din ang kasinungalingan ni Morales na extortion. Actually, ginamit din yan. Si dati doon sa PDEA director, si Gadapan, doon din siya rin. Siya rin ang involved doon. Siya rin ang
droga rin. Kaya matatawa ka, kay Lacson sa droga, kay Gadapan, droga rin. Ngayon, kay PBBM, droga rin. Laging siya ang talagang mabenta po ito, mabenta po si Jonathan Morales, no? Oh. Kasi isipin nyo to mismong si Senator Bato na nagsabi, si Gadapan magaling. Magaling yan na nakasamahan niya dati. Straightforward daw talaga yun. Talagang malinis na tao yan. Tapos, kung babalikan mo yung dating history ni Jonathan Morales about kay Gadapan, binabangga niya si Gadapan at sinasabi niyang drug lord kung ano-ano. Samantalang nilabas mismo noong mga panahon na yun sa balita na nabuking kasi ng direktor yung ginagawang anomalya nito ni Morales na kung saan involved pala siya doon sa mga drugs na yan. Connected siya doon sa mga tao na sa likod niyan. Okay, lalo na yung nangyaring extortion, lahat, di ba? Doon lahat eh. Kaya wag na kayo magtaka na bakit, teka, kay Lacson, involved siya. Kay Gadapan, involved siya. Ngayon, dito, biglang involved din siya dito. Meron din siyang, sabi ko, para bang paborito siya ng mga kumakalaban sa gobyerno. Tama nga yung sinabi nung isang kausap ko, no? Sabi sa akin, abangan ninyo yung magsasalita. Pag natuloy ito, yung pagpunta nung sinasabi ko sa inyong mas nakakakilala at talagang kilalang pagkatao. Baka magpunta nga sa Lunes yan, sa hearing na yan. At masusunog lalo si Jonathan Morales yan. Dahil pag nagsalita yon, tapos na ang laban ng mga DDZ na yan. Masusunog lahat sila ng tuluyan. Bakit? Kasi ito, sasabihin niya kung ano yung mga itinatagong kalokohan nitong ni Jonathan Morales. Yun ang abangan ninyo. Sticks to what he believes and what he knows, no? Of course, nagiging katawa-tawa na ipatuloy pa ang mga hearings kung saan nakikita naman natin na ayan, Senator Bato, kongresista na mga nagsasalita, nagiging katawa-tawa na. Siguro naman napakasakit niyan para sa inyo na kayo ay isang senador na mismong mga kongresista na nagsasalita. Anong sinasabi nila? Nagiging katawa-tawa na. Sampal po sa inyo yan, sir. Sana huwag kayo sasama ng loob. Ako nagre-real talk lang ako dito. Galing po sa kanila. Nagiging katawa-tawa na. Di ba? Waste of time. Sa tax. Pati sa budget ng Senado. Sayang. Na imbis na, teka, ano ba yung mga dapat unahin natin? Hindi ito. Wala nang kwenta to eh. Di ba? Lori Mamawag, shout out sa'yo. halos wala nang patutunguhan, at kung ano-ano na lang mga kwento para lang ang mahirap dito, clearly someone is benefiting from the opportunity and the audience para siraan ang Pangulo at ang administrasyon. At sana makita yun ni Senator Bato na hindi rin makakatulong para sa Senado bilang institusyon na ang mga isyong ganito na walang basehan ay binibigyan nila ng oras, ng airtime kung sabihin. Sana yung efforts nila, ilagay na lang nilang sa pagpasa ng Kanor, pental shout out sa'yo. mga Ito yung matinding real talk ni Kong Asidre. Ito malinaw na malinaw to. Sampal to kay Senator Bato. Medyo masakit para sa isang senador kung magsalita ang isang kongresista na sinabi niya na nagiging katawa-tawa na, at ito yung sinasabi niya na talagang totoo naman. Okay? Ito pakinggan nyo. Isang magandang paliwanag ni Congressman Asidre. nila ng oras, ng airtime kung sabihin. Sana yung efforts nila, ilagay na lang nilang sa pagpasa ng mga priority legislation. Marami tayong priority legislation na nakabinbin pa rin sa Senado, yung Government Procurement Act, yung Natural
Water Resources Act, yung Department of Water. Ang daming batas na pinasana ng mababang kapulungan, mas malaking kapulungan na nasa Senado ngayon na I think warrants more of their time and attention. And Tama! Di ba? Ang dami nakabinbin eh. Yung mas mamahalaga, kita niyo gaano kahalaga yung mga sinabi niya. Yun yung mga importante na dapat na ipapasa at natututukan ng Senado. Pero ito walang kakwenta-kwenta na aabot pa tayo ng third hearing. Diyos mio, Marimar, anong nangyari na sa Senado? Kaya tuloy na alarma na umalma na yung ibang senador, umalma na rin yung Kongreso. Teka, nagiging katawa-tawa na ang Senado. Di ba? Oh, nagiging katawa-tawa na po. Kaya nga, ay nako. Oh, mamaya, yung real talk po ni Senator Trillanes, reaction na natin na napakaganda ng paliwanag niya. hopefully the leadership of the Senate would also give due attention to that fact. Oh, nakikita nyo yan? Halatang hindi maka-Duterte, no? Kagigising ko lang guys, ayaw kong magalit. Halatang hindi maka-Duterte, no? May baso ng muka ni Digong. O anong ibig sabihin yan? Ha? Ano yung ibig sabihin yan? Oh, di isabay pa natin to. Isabay pa natin to. Bukod sa may ganyan, di isabay pa natin to. Oh, isabay pa natin to. Maganda yan, maganda yan. Yan. Andali ah. Yan. Saan na ba yan? Yan. Isabay pa natin to. Pagkadikit natin. Oh, ayan. Ayan. Isabay pa natin yan. Ayan. Oh. Aray ko. Hindi sila connected. Hindi po sila connected. Alam na this. Tapos na ang maliligayang araw ng mga didisit. Hindi connected patay tayo dyan. Aray ko po. Hindi pala connected hindi. Isa sa tauhan o supporter kaya halata na pinagplanuhan talaga din nila. Yes! Booking na! Paano ngayon i-explain to? Ayan hindi niya personal na kilala si Tatay Digong. Pero doon sa mga video at dito ngayon kayo nilabas ni Mia. Ayan po. Ni Mima pala, ni Mima. Ano yan? Duterte. Real talk. Ay, siya na salamat sa iyo Ay, das kay Joy. Director's Cut starring Bato De La Rosa at Jonathan Morales, directed by Digong. Real talk. Ay, nako, sana ipakita sa hearing. Aray ko po. Ito yung nakakatawa. Mismong SMNI, binalita to at saka si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque. Ikaw ba ay personal mong kilala si Tatay Digong? Ay, hindi po. Kahit hindi ko pa nakakausap po, hindi na Pero, aray ko po. Ay, nako. Asang talo. Ayan. Halatang hindi maka-Duterte, no? Kagigising ko lang guys, ayaw kong magalit. Halatang hindi maka-Duterte, no? May baso ng muka ni Digong. O anong ibig sabihin yan? Ha? Ano yung ibig sabihin yan? Pinaglululoko nyo ang taong bayan. Ginagago nyo ang taong bayan. Ginagamit nyo ang kapangyarihan ng Senado. Tinatarantado nyo kami. Pues kung sila nyo, ako yung taga-soplak sa inyo. Diba? Anyway, ito.
I-play natin tong video ni ni former President Rodrigo Roa Duterte. Magtingin pa si Pope, baka pag alis pa pagka-Pope yan. Putang ina, sobra na to. Hindi na tayo I am just human. That's a joke, abot ng ano yan. Ayun. I am joking, Pope. Yan, kita nyo? Ulitin natin. Magtingin pa si Pope, baka pag alis pa pagka-Pope yan. Putang ina, sobra na to. Hindi na tayo I am just human. That's a joke, abot ng... Oh, hindi, at saka hindi lang tama si Ainda Sky. Si Lacson nga biktima rin ni Morales eh. Pati nga si Gadapan. Kuya Ainda Sky, yung kanyang yung director ng PIDEA, nabiktima rin ito ni Morales. Aray ko po. Ay nako, ayan na po. Totoo nga ang kasabihan, walang sikretong hindi nabubunyag. O ayan, nabunyag na. Ano yan? I am joking, Pope. Diba? Kita nyo yung video. Dinalawang beses ko nang inulit, binilugan ko na yung muka ni Morales. So ngayon guys, ano yung paliwanag dito ni Digong? Alam nyo guys, sa Twitter to ha, itong si ex-PIDEA agent Jonathan Morales is a recycled witness. He had first outing during Mary Rose Bad, exposed against then ex-PNP chief Panfilo Lacson, alleging that Lacson was on the top of an alleged PNP narco trade where these drugs were resold to drug trafficker. So Morales then was known as Agent Maurice. So ngayon nga po guys, ito yung kwento ni Agent Maurice aka Sabi ni Ainda Sky, kung may hide killer, meron ding hide witness. Dagdagan natin, kung mayroong hide killer, meron ding